it made me think na isa kaya itong rason kung bakit walang masyadong nag-participate ngayong taon. Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So for today guys, pag-uusapan natin is related doon sa pinost ko na last video regarding sa Halloween dito. Kung paano namin sinelebrate yung Halloween, yung trick or treat kasama yung family ko. Most especially yung mga kids, no? So makikita nyo naman, it's an ordinary day. Kumbaga, makikita nyo na may mga kids, mga nag-e-enjoy, diba? Pero guys, sa totoo lang, meron akong napansin nung mga nakakailang houses na kami, no? Kasi, early on that video, guys, napapansin ko na bakit parang kokonti ang nagpa-participate, lalo na dun sa mga bahay, no? Kasi guys, pangatlong beses namin to or pang third year na namin na sumali sa trick or treat or sa Halloween dito sa Canada. So, naka-experience na kami ng at least twice, nung 2022 tsaka nung 2023. And masasabi ko talaga, no, nung nakakailang bahay na kami, sabi ko parang may iba or parang hindi ganun, hindi the same yung vibe compared dun sa 2 taon na sumali kami sa trick or treat, no? Kasi napansin ko merong mga or maraming bahay ang hindi naglagay ng decoration about Halloween. Marami, guys. O, tapos, maraming mga bahay na nagpatay ng ilaw. Diba? Na talagang hindi sila nag-participate at all. And then, may mga bahay din ako na nakita na naglagay pa talaga sila ng note na no candy. And then, marami din ang naglagay ng we are not participating. Parang ganon, no? So, medyo napapaisip ako kasi nga, nung nakaraang 2 taon, hindi naman ganun, guys. Marami ang nag-participate at marami talaga mga bata, no? Inisip ko na lang noon, sabi ko siguro kasi baka umuulan. At saka guys, kasi this year, magkasabay din ang celebration ng Diwali, no? Kaya sabi ko siguro mas yung iba talagang nasa ibang lugar or medyo titipon-tipon sila sa iba sa isang hall, parang mga ganon. Kaya ang thinking ko baka talagang walang mga tao, 'di ba? Pero kasi guys, nung nakaraang 2 years din, makikita mo talaga na kung hindi man humaharap yung mga tao sa bahay pag kumakatok yung mga bata, nagiiwan talaga sila ng treats for the kids sa labas ng bahay. Yun yung nakaugalian. Pati kami guys, pinakita ko nga sa inyo, 'di ba, na nag-iwan na lang ako ng box doon sa labas ng aming bahay kasi nga iikot din kami sa area, so hindi ko maharap yung mga kids nakakatok sa aming bahay, no? So yun lang yung thinking ko. Tsaka medyo nalungkot ako sa totoo lang kasi syempre yung mga bata nag-effort nag-effort yan na mag-costume kahit na umaambon, kahit na umuulan, talagang lumabas sila ng bahay para kumatok sa mga houses para makakuha sila mga treats, 'di ba? Pero kasi guys, alam niyo ako, tingin ko lang, no, based on my observation sa mga kids ko and pati sa mga friends nila, it's not only about the candies, guys, or hindi lang yung sa nakukuha nilang mga treats, 'di ba? Hindi yun . It's the feeling na magkakasama sila ng mga friends nila, with their family. Yun yung thing doon, yun yung pinakakaabangan nila. It's not only about those sweets, 'di ba? Or yung mga candies, 'di ba? Kaya sabi ko, ano kayang pagkakaiba ngayong taon? Bakit walang mga nag-participate, no? And then guys, kahapon may nakita akong post or isang article at isang video na hindi ka nais-nais, no? Na merong isang ale, 'di ba? Na talagang walang pakundangan, na talagang kinukuha yung mga candies, 'di ba? Talagang yung mga nagiiwan sa labas ng bahay katulad namin, talagang kinukuha niya lahat, 'di ba? So, it made me think na
isa kaya itong rason kung bakit walang masyadong nag-participate ngayong taon na to? Well, sa amin lang naman, no, dito lang sa aming community, hindi ko naman sinasabing sa lahat, no. Pero kasi hindi ko naman din alam kung kumusta ang naging Halloween ng mga ibang mga city at ang ibang mga lugar dito sa Canada. Pero kasi dito sa amin, isa yan sa mga napansin ko. So, panoorin natin guys yung nakita kong video, and nakakalungkot talaga, no, na merong mga taong ganito mag-isip. Kasi guys, kung mapapansin nyo doon sa aking video, meron din ako na-capture na bata na meron dalang balde. Pero kasi yun guys, it's more on the fun side, more on the innocent side yun kasi. Kasi nga, bata yun eh. And hindi ko naman talaga siya nakita na kumuha talaga ng sobra. Makikita mo rin talaga na may discipline siya kasi talagang isa lang siya kumuha. 'Di ba? Pero ito guys, talagang masasabi ko na mali. 'Di ba? Panoorin natin guys yung sinasabi ko na video na aking nakita kahapon. Okay? So, panoorin natin guys. Ito yon. I think kuha to sa isang sa isang area lang, no. So, let's watch. Ayan. So, makikita niyo yung ali. Meron siyang, I think that is a trash bag kasi meron kaming trash bag na ang kulay ganyan puti. So, kinuha niya lahat yung nandun sa bowl ng mga candies and treats. Tapos, kinuha niya pa yung design or yung pailaw doon sa labas ng bahay. O, tsaka guys, meron pa siyang meron pa siyang e-bike, 'di ba? Oh. 'Yun yung house number 1. So ito naman yung house number 2. Yan. I think based dun sa box, nakakita kasi ko nito sa Costco, yung mga chips. Yan. So chips naman, kinuha din niya lahat, guys. 'Di ba? At nasa iisang area lang based dun sa post, no. Markham, Canada. So, yan. So, makikita nyo yung paper bag doon, no? Paper bag. So, paper bag din dito. Yun, no? Kinuha niya lahat. Sinama pa niya yung bowl or something. Di ba? So, ito naman. The same paper bag, guys. Kinuha niya yung mga treats. Namili lang siya. Siguro, hindi niya lahat type. Okay? Dampot. Tapos ito, guys, meron siyang hindi magugustuhan. Ibabato lang niya. Tignan nyo, ha? Yan. So, meron siyang kinuha, hindi niya nagustuhan, binato naman niya. Diba? So, guys, nakakalungkot lang to. Nakakalungkot lang tong post na to, guys, or itong na-capture na camera kasi nawalan ng chance yung mga dapat sana is para sa mga kids on that day na maraming bata sana ang matutuwa. Diba? Mabibigyan natin ng ngiti doon sa mumunti nating bigay yung mga candies and treats, di ba? And talaga namang nag-effort din sila. At guys, this is once in a year, di ba? Hindi naman yan monthly or linggo-linggo na magkakaroon tayo ng chance na magpasaya ng mga kids. And unfortunately, merong mga ganitong tao mag-isip. Hindi ko alam kung bakit siya nag-decide na kumuha ng sobra-sobra, di ba? Hindi para to sa mga may mga edad. Para talaga to sa mga bata. Ang Halloween talaga is, for me ang take ko dyan is design para talaga magpasaya ng mga kids. Di ba? This is their time para talagang ma-enjoy yung Halloween. Di ba? And alam nyo guys, pinanood ko to kahapon sa aking tablet. Kasama ko yung aking bunso. Yung 4 years old. Okay? 4 years old, guys, alam niya yung discipline. Ang sinabi niya sa akin Papa, bakit siya kumukuha ng sobra? Bakit niya kinuha lahat? Dapat kumuha siya isa lang. 'Di ba? Kung yung 4 years old alam na mali yung pagkuha ng sobra-sobra, siguro dapat yung may edad na katulad nun, hindi na dapat yun sabihin, no? Dapat yun, hindi nangyari yun. Okay? Kaya guys, nung napanood ko to,
naisip ko na siguro kaya marami ding hindi nag-participate this year. Siguro kasi may mga bad experience din sila na nangyari katulad nito. Hindi lang na-highlight or ngayon lang siguro to na-post. I don't know. Kasi 2 years ago guys, yung past 2 times na sumali kami, wala namang wala akong narinig or wala akong nakita na katulad nito. Tapos guys, meron pa akong nakita sa isang post na kaya daw sila hindi sumali for this year is because of inflation. Masyado daw or hindi na daw kasama sa budget yon, no? Well, again, eto guys, comment ko lang to, no? I mean, hindi ko nilalahat. Sarili ko tong perspective, di ba? Yung candy na tulad nung shinare ko, no, na yung isang box na yon na 100 pieces. I think nabili namin sa Costco yun for $13 or sabihin mo ng $15. So, bumili kami nun guys, 2 box. So, 200 pieces yon na mga candies, no? So, mga $30. Sabihin mo ng $50, di ba? Kung sa iba ang tingin nila mahal yon at hindi nila kayang ilagay sa kanilang budget, I totally respect that. Sabi ko nga, meron tayong sariling perspective, di ba? Pero guys, tingin ko, kung yung $50 na yon hindi mo masama sa budget mo for the year, parang may problem sa financial status kung nasan kayo. Yun lang naman yung sa akin, no? Hindi ko nilalahat. Kasi guys, ano ba naman ang $50, di ba? Na kapalit is mga ngiti or yung kasiyahan ng mga kids. Sa isang taon lang guys. Once in a year lang yan na makakapagbigay tayo ng saya sa mga kids. Diba? So bakit hindi natin samantalahin? You know? Yun lang naman yung sa akin. Hindi ko nilalahat guys. Kung kayo, based on your culture, based on your beliefs, hindi kayo nininiwala, I totally respect that. Right? And it goes to my last comment about this one. Yun nga, meron din mga nag-comment na hindi daw yan kasama sa culture nila whatsoever, 'di ba? Ang sa akin lang guys, nandito tayo sa North America, nandito tayo sa Canada. Bago pa tayo dumating dito, nasa culture na nila yan. Meron na yang ganyan, 'di ba? At ang Canada, in-embrace tayo kung ano man yung culture na meron tayo pagdating natin dito. Hindi ba dapat, para sa akin lang din po, na pagdating natin dito, hindi ba rin tama na dapat i-embrace, i-adopt at irespeto din natin kung ano yung culture na meron sila. Kahit na sabihin ba natin it's against your values or whatever, diba? Pero kasi nandito ka sa Canada, hindi ka naman taga dito Lalo na yung mga nag-immigrate dito katulad namin. Para sa akin, kailangan mong mag-adapt at irespeto kung ano yung nadatnan mo na dito. Parang lang din si Canada kung paano kanya inaccept kung ano yung meron ka nung pumunta ka dito. Right? So yun lang guys, it made me sad. Marami kasi ako nakita mga bata na hindi nakakuha ng treats that day or that night, diba? Kasi nga talagang kita ko yung pagbabago. Maraming hindi nag-participate, no? Sana guys hindi mawala, no, sa mga susunod na taon. Sana hindi mawala yung Halloween, 'di ba? Or yung trick or treat para sa mga kids, no? So sana guys kayo kung in your community, tuloy nyo pa rin kahit on your simple ways, 'di ba? Hindi naman kailangang magarbo or whatever, 'di ba? Basta makapagpasaya lang kayo ng mga iilang kids, that's enough. Okay? So yun guys, this is very unfortunate, no? Sana hindi tularan ng iba yung nagawa nung Ale, no? Sana talaga makita to ng family niya, mapagsabihan siya para sa susunod hindi na maulit. Okay? So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo itong isang issue na related dun sa nagdaan na Halloween. Okay? So maraming salamat guys. So thank you again guys and see you again on my next video. Peace.